ay yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang pwedeng gawin, yung kanyang anointing, andyan ho kayo. Di ba? Pero pwede palang mangyari yun, ipinakita sa akin, at alam nyo, habang binabasa ko yun, umiiyak po ako kasi sabi ko, Lord, pwede pala na inaasam-asam mo ang kapangyarihan, inaasam-asam mo ang anointing, and yet wala tayong personal na pagkakilala sa Kanya. Yung pagkakilala ba na yung kakilala mo, yung kaibigan mo, yung mag-asawa na magkausap kayong lagi, magkatabi kayo. Hello, andyan po tayo. Alam niyo po, praise God sapagkat sa pamamagitan po ni Mami, nung one time tinawag niya, sabi niya, ang nais niya, magbigay daw ng isang topic sa UFCTC about the Holy Spirit. Alam niyo, nung time na yun, nung binabasa ko po yung about the Holy Spirit, then sabi ko, Lord, pwede po bang mag-reveal ka pa sa akin? More than the anointing, more than the power, more than the empowerment, more than dun sa pwede niyang gawin sa buhay natin. Yung bang kahit wala yun, pwede ba tayong mabuhay na kasama lang siya? Amen? Sometimes kasi, hinihingi natin yung kapangyarihan niya, kasi tatayo tayo. Pero yung matanong man lang namin siya, Holy Spirit, alam niyo, kanina papunta ko dito, sabi ko, Holy Spirit, pupunta na po tayo ngayon sa UFCTC. Alam niyo yun, yung personal. So, praise God, yun po yung naibahagi natin last Saturday. And then, ngayon naman pong araw na ito, isang biyaya po ng Panginoon na yung unang bahagi po ay inspiration. And then, pangalawang bahagi po na ating pag-uusapan is about the mastery of G12 system. When we say mastery, kasi po pwede nating pag-usapan yung cycle, yung mechanics, pero ang point, ano ba talaga yung idea behind? Okay? Tanong ko lang po, meron po ba sa ating nandito nung time na diniscuss ko po yung heart of the vision? Okay, yung heart of the vision, naalala niyo po ba yun? I think dito rin po natin yung diniscuss. Ano? When we say heart of the vision, ano ba talaga ang pinakapuso ng G12 vision? Diba? Kasi kapag minsan, nadidinig natin ng G12, ang unang pumapasok sa atin kung minsan ay strategy. Tama? Diba? At syempre, normal yun. Kapag nakakita tayo ng mga churches, nakakita tayo ng mga ministry na talagang alam niyo naglalaguan, ang unang tanong natin, paano nangyari yun? Ano ang sikreto nila? Okay? And then, tapos madidinig natin, magmula sa bibig ng mga taong ito, naku, ginamit talaga ng Panginoon ng G12. Therefore, ang papasok sa isip natin, may materials pa tayo niyan, baka pwede kong i-Xerox. Hello? Diba? O baka naman meron tayong manual, baka naman pwede ako makahigop niyan sa flash drive. No, baka may dala kang laptop, may laptop ako dito, 100 gigs. Talagang pati virus, sisip-sipin, ano? Nakakatakot yung, minsan may nagsabi po sa akin, Pastor, pwede bang makuha yung diniscuss mong PowerPoint? Tapos ang ibinigay sa akin, flash drive, ganyang kalaki. Sabi, ano pa balak ko? Pati ba mukhang automatic nang ihigop yan, ha? Napakalaki eh. Pero mga kapatid, the heart of the vision, bigyan ko lang po ng review sandali, ano? When we say heart of the vision, ito ay principle. Sabay-sabay nga nating sabihin, principle. So ito ay principle na ano yun? If we would take 12 men, okay, just as Jesus did. Now, pansinin lang natin yung dalawang bagay na yon. Kung tayo daw ay kukuha ng 12 tao, katulad ng ginawa ng Panginoon, may tatlong bagay na ginawa magmula doon sa principle number 1, love them, believe in them, and develop character in them, we would see great harvest. Hello? Naniniwala ako wala pang strategy sinasabi doon. Wala pang step by step na sinasabi doon. So ang G12 means that it is a principle na ang sinisigaw ng prinsipyong ito, if we would take 12 men just as Jesus did. Amen. Love them, believe in them, and develop character in them, we would see great harvest. Kaya lang, pag ang gusto natin great harvest, ang gusto natin church growth, ang tanong natin, anong sistema? Baka may pang-Xerox ka dyan. Isi-Xerox ko na lang. Okay po? So this is a principle. Now, kasama pa sa heart of the vision, ang tinutukoy ng G12 is about, it is more on genuine relationship. Sabihin nga natin, genuine relationship. Genuine relationship. Last time tinanong ko po ito, it's about genuine relationship, mga pastors po natin.
Ilang beses po nating nakakamayan ang member natin sa loob ng isang linggo. Baka mamaya, tuwing linggo lang natin sila nakakamayan. Hello? Genuine relationship. Baka tuwing linggo lang natin nakikita yung mukha nito. Okay? Kasi baka mapagkamalan kasi natin, pag hindi talaga natin nakita yung heart of the vision, nakakatuwang isipin, last na diniscuss natin dito yung heart of the vision, nagtanong po ako kung merong isang salita, ano yung salita na yun na maidi-describe mo ang G12 vision? Maalala niyo po yun? Ang sagot niya, dextrose. Nung una bakit dextrose? Kasi ang G12, kapag hindi talaga natin nakita yung tamang perspektibo nito, pwede natin siyang gamitin, pwede natin siyang i-apply, pwede natin malaman ang isipan natin. Kaya lang, dahil hindi natin nakita talaga yung principle behind the G12, ang mangyayari ganito. Para daw yung dextrose na inilagay sa kamay na hindi naman pumasok sa ugat. Therefore, ano mangyayari? Mamamaga. Alam niyo po, maraming mga churches gumamit ng G12, nakakuha ng materials, nakapanood sa television, naka-attend ng mga conferences, ang ginawa po nila, in-apply. Alam niyo po kung ano nangyari? Hindi talaga nagkaroon ng church growth. Dumami ang bilang nila, nagdagdag sila ng services nila, nagbilihan sila ng mga upuan nila. Pero ang totoo, hindi church growth na magalang. Parang dextrose na maga. No? Sabi mo dyan sa partner mo, ayokong mamagalang tayo. Diba? Kasi hindi church growth ang pinag-uusapan natin, mga kapatid. Okay? Meron po tayong pangsulat po. Okay? Mga kapatid, sa lahat po ng mga pag-uusapan natin, ito pong talino, itong mga idea na pwede kong sabihin sa inyo, ay pwede rin naman pumasok sa isipan ninyo at isang araw ay pwedeng kayo naman ang nagsasalita nito. Amen? Yung mga materyales, yung lahat ng mga bagay na yan, kahit lahat pa ng nakalagay dito sa aking laptop, hindi imposible mga kapatid na magkaroon kayo sa inyong mga laptop at mas marami pa. At lahat ng kaalaman, mastery of the system, mastery ng pag-a-apply nito, mastery ng pagde-delegate sa tao, mastery ng POLC, Plan, Organize, Lead, Control. Alam nyo, ang lahat po ng yan ay 10% lang. Ang sabi po ng aking mentor last time nung kami po ay nag-discuss, ipinakita niya po sa amin, ano ba talaga ang goal ng G12? Simple lang, sabi niya, binagong buhay. Amen? Disciple. At tulad ng nabanggit ko nung nakaraan, merong isang pastor na tinanong, Pastor, ilan na po ang disciple mo sa church? 200 plus. Pastor, ang tinatanong ko po, disciple, hindi member. Alam niyo, nung nagrema sa kanya yung tanong, ang sabi niya, para daw siyang binatukan ni Lord. Sabi niya, na kapag yung palang preaching ko, yung palang kurso ko na natapos ko sa isang mataas na paaralan, at yung galing ko na gumawa ng outline at sermon, ang naiproduce lang pala nun, miyembro at hindi disipulo. Amen? Ang target, mga kapatid, ang resulta, kahit ano pa ang pag-usapan natin, ang tanong, meron bang nababagong buhay? The principle is, if we would take 12 men just as Jesus did, kasi kung minsan, ay hindi. Actually, yung church dyan sa gitna ng puso ng Maynila, ginawa na yan, yung pastor nila, ang galing-galing, kaya pwede tayong magtanong doon, pwede nating puntahan yun. Pero mga kapatid, itong principle na pinag-uusapan natin, mismo ang ating Panginoon ang modelo. Minsan pa nga may nagtanong, bakit yung alagad ba ni Lord? May 12 din yun. Kasi syempre, G12, di ba? Talagang binabandera ng G12, tayo, meron tayong 12 sa church natin at yung 12 natin may 12. Pastor, yung po bang isa sa 12 ni Lord, may 12 din yun. May malinaw po bang sinabi sa Bible? Kunyari, sino ba yan? Si Tomas. May 12 po ba si Tomas? Okay? Kapatid, ba't tayo titingin kay Tomas? Ang modelo natin si Jesus. Amen? Just as Jesus did. Kung minsan, mga kapatid, alam niyo po, may mga senaryo din nangyari. Yung G12 principle, alam niyo, lagi naman talaga iyon ang binababae. Yun nga lang,
Merong mga churches na namaga, nakakuha lang ng materials, lecturer na. Hello? Parang yung sinasabi natin dati, nagle-lecture ng about church growth, wala namang church. Amen? Diba? Na mga kapatid, nakatutuwang bagay, at tulad ng sinabi ni Des, alam niyo po, kanina habang kinikwento niya yun, sabi ko, hindi imposibleng maganap yun. One time may pumunta po sa church, si Pastor Alexander Chetty from Fiji Island. Nagpunta po siya doon and I believe nakapunta na po siya dito sa UFCTC. Yes. Isa po siya ng missionary from Fiji. Maitim po siya na medyo maliit lang na ganyan lang po siya kaliit. And then na-connect ko po siya kay Pastor Joel Baguio. And then na-meet na po siya ni Bishop Juan. And then pabalik-balik po siya sa church. Every time na pupunta siya ng Pilipinas, hindi pwedeng hindi siya dadaan ng church. Ang sabi niya, ang GCOM is my home church in the Philippines. So ngayon, nung huling punta niya dito, nagugulat siya, sabi, akala ko yung church niyo doon, ay hindi, nalipat na. Hanggang sa pagbalik niya uli, nakikita niya laging may pagbabago, nagkakaroon ng extension. And then last time, nitong huling punta niya, nagkaroon kami ng bonding ng mga cell group ko dyan sa SM. Then kasama namin siya, and then nakita niya kung paano kami magkwentuhan, nakita niya kung paano ko mini-mentor yung aking 12, kung paano ko sila inaalagaan at minamahal. And then itong si Pastor Alex na to, nakatingin lang siya, although itinatranslate ko sa English yung ibang sinasabi ko para maunawaan niya. And then ang topic ko that time is about collaboration. Yung word na collaboration, sabi ko, pwedeng mangyari na magsama-sama. Ibig sabihin, maraming magagaling ang utak, maraming magaling magsalita. Kaya lang, pag sinama mo na, nagkakaroon ng gulo. Bakit? Walang spirit of collaboration. And then sabi ko, doon sa primary, it is very important. May magaling, may pera ka, meron kang kaalaman. Okay? Meron kang skill itong isa. Kaya lang kung minsan alam niyo nangyayari, pag nagkakasama-sama, hindi magkaayos-ayos ang puso. Walang spirit of collaboration. And then pinapaliwanag ko sa kanya yun. And then alam niyo po, nung pag-uwi namin, sabi niya, habang kaharap yung primary, sabi niya, you know, I have a good news for you, GCOM family. Sabi niya, then what's that? Then sabi niya, you know, bakit daw siya bumabalik sa church every time na pupunta ng Pilipinas? Sapagkat meron daw siyang pinagmamasdan. Pinagmamasdan niya pala yung development, hindi ng growth, yung development ng mga worker sa church, yung mga tao sa loob. And then sabi niya, isang bagay na napansin ko, oo, nalaman niya yung mga nagkakaroon ng nakawan, nawawalang mga cellphone, nawawalang mga t-shirt na mamahalin, pati brief nawawala. No? Kaya nga yung mga gamit niya, pag nato sa church, talagang tinatago niyang mabuti. No? Pero isang bagay na nakita niya, nagkakaroon ng pagbabago yung mga tao doon. And then sabi niya, Pastor, be prepared. Sabi niya, you, primary of Pastor Ver, be prepared. Because one day, your pastor will come to Fiji Island. Sabi niya nga, and share about the G12. Dahil nung meron daw isang malaking pastor doon sa Fiji Island, nag-uusap daw sila doon na nadidinig nila itong nangyayaring growth na ito. And then, nung sabi nila, ano yun? Parang ang dinig daw niya ay G12. Naalala niya ngayon, ang sabi ni Pastor Alex, sabi niya, I know the right person. And he is in the Philippines and he is my friend. Then, ang sabi niya, yun daw tao na yun, pupunta ng Pilipinas. Papasyal sa church. At pagkatapos daw, ay magkakaroon kami ng planning at dadalhin doon ng G12. And I believe, mga kapatid, kayang gawin ng Lord ito sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Bakit ko sinabing kayang gawin ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin? Pastor, masyado pa akong bata. Pastor, lolo na ako. Hindi po magbabago yung sasabihin ko. Kayang gawin ng Lord sa kahit sa sino sa atin. Kaya tayong ihayo ng Panginoon. Ang importante, ang daladala natin, mga kapatid, ay yung prinsipyo ng puso ng Panginoon. Not the system, not the strategy. Now, tulad din na sinabi natin sa heart of the vision,
Alam po natin na sa G12 ay meron tayong tinatawag na mga ladder of success. Right? Familiar kayo sa ladder of success? Ano nga po uli yun? Number 1, win, consolidate, disciple, send. Yan yung hagdanan para sa tagumpay. At bawat hagdanan ay merong nakalagay doon ng mga activity. At doon sa mga activity, mga kapatid, hindi lang yan pinagsama-samang mga activity na inipon, kundi bawat detalye ng activity na yan, kung iyan may ay lesson, ito man ay program, may objective na dapat makita natin. At ito yung pag-uusapan natin sa second part, the mastery. Okay? Now, lahat po ng yan ay pinagsama-sama. So, ladder of success, win, consolidate, disciple, and then send. Ito po mga kapatid ay malinaw na nagpapakita sa atin ang tinatawag nating strategy, system, or tinatawag nating process. Amen? Okay? Proseso. Now, sa bawat proseso na yan, meron tayong mga nakalapaloob dyan na dapat din nating maintindihan ang tamang pagpapatakbo, ang tamang prinsipyo ng pag-a-apply. Like for example, sa WIN, may tinatawag tayo ditong harvest event. O meron din tayong tinatawag dito na prayer of tree. Okay? And then, iba-iba pa, meron tayong tinatawag dito na net harvest. Or sa mga churches natin, one-on-one evangelism. Kaya pwede natin gamitin dito yung one verse evangelism. Now, dito naman sa consolidation, may mga nakalagay dito na sabihin natin, PEP. May pre-encounter, merong encounter, at merong post-encounter. At bawat isa, tulad nitong pre-encounter, meron tayo ditong 7 lessons. In 7 weeks, na ito namang encounter natin ay 3 days ito, na meron ding mga nakalagay na topic dyan, at yung mga topic na inilagay doon, mga kapatid, ay hindi basta dahil maganda. Uy, yung gandang topic nito, ito isa umiyak tong member namin dito, kung sama natin to. Naku, itong isa talaga nakakatawa tong topic na to para magising yung mga tao sa... Hindi mga kapatid. Ito pong mga topic na nilagay sa encounter, hindi po ito kalipunan ng magagandang topic. Ang bawat topic, mga kapatid, dito, hindi natin namamalayan, hinuhubog ang isang puso ng bagong mananampalataya upang siya ay maging isang disipulo at hindi member. Kasi kung gusto nating member, magpatawa tayo ng magpatawa, magpaiyak tayo ng magpaiyak para loyal sila. Ang nangyari, nung nakakita ng pastor na mas magaling magpaiyak, lumipat. Kasi ang naiproduce lang natin, member, hindi disciple. Andyan pa ho kayo. Okay? Now, then, pagkatapos nito, meron tayong tinatawag dito mga SOL, SOL1, SOL2, SOL3. Ganun din naman. Lahat ng iyon ay magmula sa una hanggang sa pinakadulo. Lahat yun ay nagkaka-connect sa isa't isa. Meron nga akong nangyari, nung nakakita ng materialis nito, kinuha, iniba. Pagdating ngayon dito, teka, meron nga nakakuha ito kwento, na may nakakuha ng SOL1. May nakalagay 1. Inuna nilang mag-aralan ng SOL1. Nung nakita nilang may pre-encounter, pinag-aralan din nila. Ba't kaya pa-atras? Tulad ng kwento ko nung nakaraan. Nung ako po'y nagpakain ng aso, sabi ko, galante ako ng araw na yun. Nilagyan ko ng kanin, sabaw ng nilagang baka, at nilagyan ko pa ng baka mismo. Hindi buo, no? Yung ano lang, no? Paglagay nung laman ng baka ngayon, may malaking buto. Sabi ko, isasama ko na to, tsak gusto niya. Alam niyo, habang hinahalo ko, yung aso, nakaganon yung buntot, gagalaw-galaw ng ganon. Nung hinahalo ko yung buto, nalaglag. Alam niyo, ang nangyang ginawa ng aso, sinunggapan yung buto, nagtatakbo sa malayo. Ang naiuwi niya, yung buto, hindi yung laman. Alam niyo kung minsan, pag nakakita kasi tayo ng materials, uuwi na ako, i-apply ko na yan. Okay? Sabi mo sa tabi mo, wag lang butong iuwi mo. Dapat yung heart of the vision makita natin. Okay. And then sending. Now, ang gusto ko sabihin ito, bakit ko sinabi ito? Lahat ng ito, mga kapatid, is 10%. Hello? 10%.
Okay? Bakit mga kapatid? Kapag ito, nasiguro natin ang bawat bagong mananampalataya, ipinadaan natin dito. Pwedeng makapag-produce tayo ng disipulo, pwedeng makapagpalago tayo ng church natin, pwedeng makakapag-buo ka ng tinatawag na loyal na mga member, pwedeng makabuo ka ng tinatawag na G12 mo at talagang disipulo, hindi miyembro, pero panandalian lamang. Bakit? Kasi nakalimutan mo yung heart of the vision. Ang heart of the vision, ito ang nagbibigay ng tinatawag na tibok. Okay? 10%. Ang laking trabaho nito, mga kapatid. Nakakapagod dito, mga kapatid. Pero 10% lang po yan. Okay? So, ngayon, pag-usapan po natin itong tinatawag nating, tingnan muna natin yung kwento from the book of Joshua, Joshua chapter 14. So itong 10% pa lang mga kapatid, medyo nababanaag natin, medyo matrabaho na. Okay? Pero magmula dito sa pag-aaralan natin, kahit matrabaho na mga kapatid, kayang-kaya pala natin. Hello? Okay? Joshua chapter 14 and from verses 6 to 15. Now the men of Judah approached Joshua at Gilgal, and Caleb, everybody say Caleb. And Caleb, son of Jephunneh, the Kenizzite, said to him, "You know what the Lord said to Moses, the man of God at Kadesh Barnea, about you and me. I was 40 years old." Ilang taon? 40. "I was 40 years old when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to explore the land." Okay? "And I brought him back a report according to my convictions. But my brothers who went up with me made the hearts of the people melt with fear. I, however, followed the Lord my God wholeheartedly. So on that day, Moses swore to me, 'The land on which your feet have walked will be your inheritance and that of your children forever, because you have followed the Lord my God wholeheartedly." In verse 10, "Now then, just as the Lord promised, He has kept me alive for 40 years. 45 years since the time He said to Moses, while Israel moved about in the desert. So here I am today, 85 years old." Everybody say 85. Sabi din dito, "So here I am today, 85 years old. I am still as strong today as the day Moses sent me out. I'm just as vigorous to go out to battle now as I was then. Now, give me this hill country that the Lord promised me that day. You yourself heard then that the Anakites were there and their cities were large and fortified, but the Lord helping me, I will drive them out just as He said." 13. "Then Joshua blessed Caleb, son of Jephunneh, and gave him Hebron as his inheritance. So Hebron has belonged to Caleb, son of Jephunneh, the Kenizzite, ever since, because he followed the Lord, the God of Israel, wholeheartedly. Hebron used to be called Kiryat Arba after Arba, who was the greatest man among the Anakites. Then the land had rest from war." Pag-usapan po natin yung the spirit of longevity. The spirit of longevity. Okay? Alam niyo po, marami po na nag-start ng G12 Vision. Nung nakita nila yung tinatawag nating cycle, wow, ang ganda niyan. Pero nung nakita nilang mabuti yung details,
Sabi nila, maganda yan, pero mahirap yan. Kaya ang gagawin nila ngayon, hindi sila masyadong kikilos. Ang gagawin nila, mag-a-assign sila ng ibang taong gagawa niyan. Pero ako hindi, kasi mahirap yan. Hello? Okay? Sabi ng Panginoon kay Joshua, bago nung mamatay si Moises, bago inutusan, bago nagsimula sa vision, bago nagsimula itong si Joshua sa isang bagong, sabihin natin, yung assignment, tatawid sila eh. Ang kauna-unang sinabi ng Panginoon sa kanila, Moses is dead. Naalala niyo po yan, nabanggit ko na sa inyo yan, amen? Okay? Moses is dead. Ibig sabihin, may mga bagay sa pagtakbo natin sa vision, kung ikaw ay tamad, patayin mo na yan. Hello? Ha? Kung tayo, pag nakakakita ng magandang bagay para sa church natin, pero iba ang pagagawin natin, dapat, tanggapin natin yung patay na si Moses, iba na, eto na ako ngayon. Magsisimula tayo sa vision, palaaway tayo, hindi pwede. Kasi puro bagong kaluluwa ang papasok sa vision. Hello? Kung dati, pikunin tayo, asarin tayo, hindi na pwede. Ang sabi ng Panginoon, Joshua, Moses is dead. Pwede ito yung mga nakaraan natin, yung parang lagi kang dismaya, marami na akong simulan, pero bakit hindi ko marunong magtutuloy? Bakit hanggang simula na lang ako? Alam nyo, minsan meron ganong pagkakataon. Ganado tayo sa simula, pero pansin natin sa sarili natin, bakit wala akong natatapos na bagay sa buhay? Hanggang simula na lang ako. Amen? Now, yung mga failures, yung pain, mga kapatid, yung principle na dapat, may mga bagay na dapat iwanan tayo, ituring na patay na. And then, tingnan po natin ito, the spirit of longevity, ang gusto po nating isigaw mga kapatid dito sa vision, at lalo sa paglilingkod natin, wow, marami pa akong magagawa, tatagal pa ako. Kaya nga makakarating pa ako kung loobin ng Panginoon, kung ako man ay dalhin sa iba't ibang bansa, mangyayari yun. Amen? The spirit of longevity. Okay? Tatagal pa tayo mga kapatid. Now, it is of Hebrew origin. The meaning of Caleb is faith, okay? Devotion, wholehearted. Sa biblical na meaning naman, Caleb, a companion of Moses and Joshua, was noted for his statute powers of observation and fearlessness in the face of overwhelming odds. His devotion to God is symbolized by the dog. Okay? In some traditions. Okay? But anyway, culture na yun. Ngayon, pag sinabi kang ikinumpara ka sa aso, nakakahiya yun no? Pero by culture sa kanila, it is a tradition. Okay? His devotion to God is symbolized by the dog. Okay? Now, in verse 6, tingnan natin yung sa verse 6. One day, some people from tribe of Judah came to Joshua at Gilgal. One of them, Caleb, the son of Jephunneh, the Kenizzite, said to him, "You know what the Lord said." Okay? To Moses, the man of God. Now, dito makikita natin 40 years old. And then, sabi dyan, the men who went with me, however, made our people afraid. But I faithfully obeyed the Lord my God. Now, ano yung mga makikita natin dito para magkaroon tayo ng spirit of longevity? Hindi madaling mapagod, hindi mabilis magsawa. Amen? Hindi mabilis antukin. Hello? Diba, no? Laging, alam nyo, grabe. Sabi nga ni Pastor Anthony Martinez, alam nyo, ang revelation daw ng Lord, yung pagpapasa ng Panginoon ng anointing, ng wisdom, nandoon sa mga taong nakaposisyon. Alam niyo, at ginamit niya, sabi niya, Lord, paano mo sa akin ito ipapaliwanag? Sabi niya, yung sa basketball daw, kapag marunong kang pumosisyon, mapapasahan ka ng bola. Pero pag ikaw hindi marunong pumosisyon, takbo ka ng takbo. Nung madali kang mapagod. Pero kung marunong kang pumosisyon, wow, mapapasahan tayo. Amen? Sabi mo sa partner mo, pumosisyon na kasi tayo. Amen?
Now, anong posisyon na dapat natin gawin for us to have a spirit of longevity? Alam niyo yun? Magtapat tayo sa pagsunod kay Lord. Ang daming word, ang daming times na inulit dito, ang sabi doon, He faithfully obeyed the Lord. Na paano natin i-apply yun, mga kapatid, sa personal na buhay natin? Sa G12, mga kapatid, lagi natin ibinabandera, gaano tayo ka-faithful sa ating devotion? Hello? At lagi nga natin sinasabi, mga kapatid, when we say devotion, may standard po tayo. Journaling. Obedience. Okay? Sabihin, okay, magkakaroon tayo ng devotion. At ang gagawin natin, mag-journal tayo. Hindi. Sa akin, memorization lang. But I faithfully obeyed the Lord. Paano natin i-expect na susunod ang mga members natin kung tayo hindi marunong mag-obey? Hello? Okay? But I faithfully obeyed the Lord my God. Okay? Verse 9, because I did, Moses promised me that my children and I would certainly receive as our possession the land which I walk over. Mga kapatid, makikita natin dito na sa ginagawa pala niya, mayroong blessing na ibibigay ang Panginoon. Sa pagtatapat at paglilingkod, may ipinagkakalabang, hindi lang tayo basta matatag ako, basta naglilingkod, basta nagpapatuloy ako. Mga kapatid, hindi man tayo doon nakatingin, pero automatic, may blessing ng Panginoon. Amen? Hindi nakakapagod, mga kapatid, ang maglingkod kay Lord. Okay? Kaya lang, anong sinasabi? I faithfully obey the Lord. At makikita natin dito, yung kanyang pagbibigay kay Lord ay hindi lamang simple. Binibigay niya yung kanyang best. Best yung kanyang pag-aaral, best yung kanyang pag-i-invest ng kanyang sarili. Pagre-research, best din yun. Hello? Di ba? Kapag nagbabasa siya about the G12, about discipleship, hindi siya tinatamad. Ang kapal naman ito. Okay? But now, look, it has been 45 years since the Lord said that to Moses. Now, tingnan po natin, Nung time na sinabi kay Caleb, yung patungkol sa yung bagay na naibibigay o sasakupin nila, yun daw yung time in verse 10, that was when Israel was going through the desert. Hello? Ibig sabihin, simula daw nung ibinigay sa kanya yung promise na yon, yung conquest na yon, ibig sabihin, alam nyo, nung 45 years old siya, ano nangyayari? Dumadaan sila sa disyerto, mahirap, ang tindi. Alam niyo yung tipong parang bagyo, ang daming problema, ang daming mga alitan, hanggang Facebook, ang daming problema. Kahit sa kamapunta, ang daming gumugulo sa isip natin. Hello? Diba? Kasi that was when Israel was going. Hindi lang po siya 45 years old. Dumadaan pa siya sa disyertong pamumuhay. Pwedeng sumasabay ang pamilya. Hello? Pwedeng sumasabay pa yung ministry. Hey, hello? Pwedeng, naku po, bakit tumama pa itong rayuman na ito ngayon pa? May lakad pa naman kami. Ibig sabihin, hindi smooth. Nung time na ibinigay, yung vision, nung time na ibinigay ng Panginoon, yung bagong gagawin nila, that was the time when Israel was going through the desert. Pag medyo maganda-ganda na ang panahon, saka ako gagawin yung vision kasi medyo ako ngayon depressed. Hello? At saka parang parang hindi ko pa kaya, siguro iba na lang muna kasi medyo matrabaho pala. No? And the Lord, as He promised, has kept me alive ever since. Wow! Mga kapatid, nakita natin dito, dahil ang puso ni Caleb ay tapat sa Panginoon. Paano natin masasabing tapat? Devotion. Alam niyo yung binanggit dito one time ni Pastor Joseph? Ano ba ang primary calling natin? Our primary calling is to be with Jesus. Marunong ba tayo mag-to be with Jesus? O baka marunong lang tayong to be with our books? Marunong lang tayong to be with Facebook?
To be with encyclopedia o kung mga ano pa man. Mga kapatid, to be with Jesus. Alam niyo, tulad nga pong nabanggit ko, noong time na, nung nireveal sa akin ng Panginoon yung topic about the Holy Spirit, alam niyo, parang every moment yung pag magpe-pray ako, and then maalala ko ang Holy Spirit, parang lagi akong naiiyak. Tulad kanina, then nagpe-pray sa Holy Spirit, salamat Lord, alam ko may gagawin ka. And then na-appreciate mo yung presence ng Holy Spirit. Pero pag hindi natin na-appreciate, no, yung presence ng Holy Spirit sa buhay natin, alam niyo parang technical lang lahat. Panginoon, tunay nga po na talagang yung kalang pumikit lang na nagre-recite ng tula. Pero alam niyo mga kapatid, ang sarap. Yung pag nakita natin yung primary calling natin to be with Jesus. Hindi tayo papayag na, alam niyo yung pag nagpe-pray tayo, hindi natin nararamdaman yung presence ng Lord. Baka naman sabihin nila kasi nag-emote ako eh. Bakit yung emotion mo ba at yung ikaw ay magkaiba? Hello? So, to be with Jesus. Okay? At maganda nga yung binanggit ni Pastor Joseph, ginamit niya yung salitang privilege eh. Paglalapit daw tayo sa ating Panginoon, hindi na natin kailangan dumaan pa sa sekretary ng sekretary. Hindi na, direkta na. Amen? Yung na-enjoy natin, pag nag-pray ka, pag kumanta ka, talagang nararamdaman mo, tumatay ang balahibo mo kahit walang nagsasalitang magaling. Minsan natatawa ka kahit wala naman nagpapatawa. Bakit? Sweet ang fellowship nyo ng Lord eh. Napapangiti ka. Yun namang mga hindi spiritual, hindi marunong mag-to be with Jesus. Pag medyo open pa, anong tawag doon, yung medyo yung malakas yung sarili, yung hindi nahihiya, yung parang yung mabilis mang kompronta. Prangka, Hoy, nag-i-emote ka na naman. Pero pag marunong tayong mag-to be with Jesus, mga kapatid, grabe, kakaiba. Hindi po yung kakaiba nagiging itsura, resulta lang po yun, pero ang point, there is something inside na nangyayaring antindi. Amen? To be with Jesus. Alam nyo, nung time na naisip ko rin nga yun, yung primary calling, mga kapatid, at si Caleb, ganun din ang nangyari. Bakit siya naging matatag? And then nasabi niya dito, ever since, the Lord has kept me alive ever since. Ilan sa atin dito naniniwala, bibigyan tayo ng ganyan ng Panginoon ng kalakasan, ganyang katiting kalakasan. Amen. Ibig sabihin, marami tayong pagdadaanan, pero hindi tayo manghihina, hindi tayo mapapagod. Amen? Amen. The more na magiging passionate tayo, the more na magiging intensified tayo sa paglilingkod. Alam niyo po, yesterday, kinausap po ako nung aming nirerentahan na lugar. Sa madaling salita, they asked us to move out doon sa place. So dati, yung maliit, lulipat kami doon sa malaki. And then ngayon, dahil, alam nyo, bakit kami pinag-usapan ngayon na mag-move out na? Dahil una, hindi na po nila nagugustuhan yung nangyayari. Kasi daw, ang dami ng mga tao na dumarating doon sa lugar. Iba-ibang mukha, mga kabataan. And then sabi nila, sabi sa akin, Pastor, pwede kayong mag-stay dyan. Basta yung ang tatanggapin, tuwing linggo lang kayo nandyan. May mga tao kayo dyan, pero pag may dadating na bisita, hindi nyo papapasukin, sa labas lang sila. Kasi po, syempre, hindi nila naiintindihan. Ayaw natin mang-blame. Pero ang punto is this, hindi nila naiintindihan na yung mga taong dumarating na yon, hindi mananampalataya o mga bagong mananampalataya na nawiwin sa mga cell group na aakay, mga kapatid, hindi pa agad Pino yon. Amen? Hindi pa agad Pino yon. Kaya lang yun ang nakikita nila eh. At nung nakikita nila, nasabi, Pastor, okay lang po kung makokontrol nyo ang lahat ng yan. Sa loob-loob ko, nakikiti lang ako. Pero sa loob-loob ko, ito nga lang mga bagong nagdadatingan na ito na ang kanilang nararamdaman. How much more pa kung makapag-win pa yung mga ibang mga cell leader namin. Tulad po ngayon, nasa period kami na pinag-aaralan namin ang prayer of 3 dahil manunugod talaga kami ngayon sa community.
Dahil kung manugod kami sa community, mas maraming tao ang dumating doon, mas lalo sila alam niyo, one time, nung una, tuwang-tuwa paglipat namin, sabi, wow, pastor, nakakatuwa naman, dumadami na po kayo, dati kayo-kayo lang, nilalanaw. So sabi niya, pastor, nakakatuwa, no? Talaga nadadagdagan kayo. Yun naman, kasi, syempre, upa kami dun sa lugar nila, nakikita nila. Nung medyo dumadami na, pastor, para yata masyado nang marami kayo. Dahil mas lalo naman, nung naglabasan pa tayo, mga tricycle, nagpupuntahan doon. Nagtatanaw kasi, maraming pasahero. Lalo naman nung nagkagsaan yung mga, di ba, nagkaroon ng riot one time. Kasi yung leader ng fraternity napunta doon, sinugod ngayon, grabe. Isang bulto ng mga, ano ba tawag doon, yung mga fraternity, mga nakaugat, may tubo, may panaksak. Subdivision yun, yung bahay ng may-ari, nasa house ko, nakakahiya. Ganun na nangyari talaga And how mas masabi ko, Panginoon, kung lahat ng mga yun, alam nyo, andyan po yung youth pastor po namin, si Kuya Tutay. And then alam nyo po, grabe yung ginagawa ng Panginoon. Ang tindi sa buhay ng mga kabataan. And then nangyari ngayon yung mga adult, ang nangyari ngayon, nakikita nila sa, wow, iba to. Yung iba naman, hindi naiintindihan dahil talagang maninibago dahil bagong kaluluwa, ang dami. Pero alam niyo mga kapatid, sa lahat ng yon, ever since, lalo akong pinatindi ng Panginoon, lalo akong ginawang intensified ng Panginoon. The spirit of longevity. The spirit of longevity. Alam niyo, sabi ko, Panginoon, bibigyan mo ako ng spirit of longevity. Hindi pwedeng hindi. Okay? Then, ang sabi niya rin sa verse 10, look at me. No? Yun yung sabi ni Caleb Sabi niya, look at me. Pwede ba sabihin natin sa partner mo? Sige, harapin yung partner mo. Sabihin, look at me. I'm 85 years old. Wow. Now, tingnan niyo yung sinabi dito ni Caleb, Look at me, I'm 85 years old. I am just as strong today as I was when Moses sent me out. Parang ang sinabi niya, simula nung na-receive ko yung vision, simula nung tinanggap ko yung promise, simula nung nakita ko na marami kaming sasakupin ng mga kaluluwa, hanggang ngayon, yung lakas ko noon. Since ano yun? 45? Since 40 years ba? 45? Since 45 years, sabi niya, eto ko ngayon, 85 years. Pero yung lakas ko noon, ayun pa rin ngayon. Spirit of longevity. Sikreto, obedience. Amen? Pag hindi tayo marunong mag-obey, when we say obedience, mga kapatid, to be with Jesus, primary calling. Minsan kasi natatakpan yung primary calling natin ng mga skill and capacity and even knowledge. Hello? Pag marami nang alam, natatabunan na yung to be with Jesus, natatabunan na yung primary calling. Bakit? Kasi, alam niyo po, one time, and this is true, no? Nung nagkaroon po ng, first time ko muli po na maging involved sa UFCTC, mga kapatid, nung nagsimula po tayo sa Tagaytay, nagkakwentuhan po kami ni Pastor Mark, and then, nagka-connect na about sa G12. And then, pagdating ko po doon sa Tagaytay, sabi ko, Panginoon, yun yung first time na inilabas ako ng Panginoon sa network to help another network. And then, kasi po that time, sabi ko, Lord, bakit yung mga kasama kong mga pastor, bukod sa church nila, meron pa silang natutulungang ibang mga pastors. Sabi ko, Pastor, Lord, sabi ko, ako po, kailan nyo gagamitin? Kasi siyempre parang sa G12 kasi mga kapatid, hindi lang ito pang church. Dahil, amen? Hindi. Tulungan ito. Kung pag may mga pastor, hindi lamang kasi, may mga pastors po kasi gustong-gustong mag G12. Ang punto, para lumago ang church niya. Pero, gagamitin din talaga tayo ng Panginoon na ako, magkaroon ka rin ng 12 pastors sa ilalim mo. Bakit? Just to share the vision. Hindi ka lang apply ng apply, lumalago yung church mo, dumadami yung member mo. Hindi gano'n.
gagamitin ka rin ng Panginoon sa ibang mga pastor. And then nung time na sabi ko, Panginoon, sige, antay lang ako. And then nung time na tuwang-tuwa po ako. Grabe, nung nga talagang ginamit ako ng Panginoon sa Tagaytay. And then after ng Tagaytay, mga kapatid, sumunod, ginamit din ako ng Panginoon sa UP. Kailangan na yun, Pastor BJ sa CRL. And then, ang nangyari, mga kapatid, talagang I was blessed. Una, doon sa katotohanan, na Lord, ginagamit mo na ako ngayon. And then, ito pa sa UP, ginagamit mo na ako ngayon. At grabe po yung blessing na ibinigay sa akin ng Panginoon doon. Then sabi ko, Lord, parang hindi ako makapaniwala. Then alam nyo, may nangyari po. Pagkatapos po noon, 2 weeks po akong nabulutong. After po. And then nung time na yun, sabi ko, nakahiga ako ngayon, parang, hindi ka naman parang bugnot, pero hinayang na hinayang ka sa mga panahong dumadaan. That time, I was so blessed dahil yung dating DS po natin, si DS Orbe, alam niyo po yun, kahit may bulutong po ako, pinuntahan ako. Hiyang-hiya po ako, no? Ako po, nakita niyo yung kabukongan ng Pastor Ben. And then that time, pero nakita ko yung heart niya, sabi niya, Pastor Ben, sige, okay lang, talagang, then pinag-pray niya ako. And then, sabi niya, Pastor Ben, pwede bang makahingi din ng prayer sa'yo kung makatayo ka din just to share the vision? Pero alam niyo, nung bago po nangyari yun, ang totoo po, dahil naging busy, may mga laktaw po ako sa aking devotion. Hello? Busy. Siyempre, Lord naman, may maaga kaming AGR. Siyempre, hindi ka agad makakapag-devotion noon. Lalo naman kung nagbabiyahe kami ng Beya, pupunta kami doon, nasa biyahe kami, hindi kami makapag-devotion sa bus. Alam mo, parang ang daming pwedeng maging dahilan para makalaktaw ng devotion. Parang ganun yung nangyayari. And then alam nyo, ganun ang nangyari, no? And then habang nakaupo ako doon, hindi pa dumarating si DS noon, sabi ko, Lord, parang hindi ako galit, pero alam niyo, parang naghihinayang ka sa panahon. Hanggang sa, nung tumatagal, sabi ko, dumadami, tinitingnan ko sarili ko sa mukha, Panginoon, sabi ko, ano to? First time ko magkaroon ng ganun, ano ba yan, anong tsura ko, ba't nagkaganon? And then sabi ko, bili ng ganito, bili ng ganon, inom ng ganyan, no? Pahit na kung ano-ano. No? May nagkabulots na ho ba sa inyo? Baka ayabi kakampi na ako. Okay? Alam niyo po yun? Then, alam niyo yung dumating yung time na parang hindi ko tanggap, pero parang tuliro. And then dumating ang time na parang inaresto ako ng Panginoon. And then, parang bigla sinabi sa akin ng Panginoon, may sasabihin kasi ako sa iyo eh. Okay, Lord, sige Lord, ano yung gusto mong sabihin? And then, sabi niya, sige, sa'yo na yung galing mo, sa'yo na yung marunong kang tumayo sa harapan, aka na yung kalusugan mo. Then, biglang pinaalala ng Lord sa akin yung devotion ko. Alam niyo, umiiyak ako that night. Sabi ko, Lord, wala po ako maipagmamalaki sa inyo. Wala po ako maipagmamalaki sa inyo. Then, nagsisi po ako, nagbuklat ako ng Bible. Then, alam niyo, habang binabasa ko, ay grabe, to be with Jesus, ang sarap. Parang first time ko lang ulit mag-to be with Jesus. Pero nung time na yung kinausap ako ng Panginoon, and alam niyo, after noon, nung dumating si DS na yun, then sabi ko, Lord, salamat po. Gagamitin mo muli ako. Alam niyo, ang hirap mga kapatid yung ginagamit tayo ng Panginoon pero hindi tayo marunong mag-to be with Jesus. Kasi lahat ng ito mga kapatid, ang totoo, nakaka-tempt. Kasi po, ang gusto natin, crowd. Amen? Mahilig tayo sa crowd. At ito, sigurado magkakaroon tayo ng crowd. Pero kaya itong ibigay ng Lord sa atin. Sabi ng Lord, aka na yung lakas mo. Aka na yung kalusugan mo. Sa'yo na yan, sa'yo na yan. Lahat ng talino mo, sige, sa'yo na yan. Nagbasa ka kaya meron ka Ginawa mo yan, kaya may experience ka Sa'yo na yan. Aka na yung kalusugan mo. Ganyan, 2 linggo po akong paralisado. At dumating yung time na yun, sabi ko, Lord, mas masarap pa palang maging paralisado na marunong ako mag-to be with Jesus
kaysa kung punta ng punta kung saan, hindi naman ako marunong to be with Jesus. Nakita ko po yung moment na yon. Spirit of longevity, mga kapatid, makukuha natin kung marunong tayong to be with Jesus. Amen? And then, lahat ng ito, mga kapatid, pag nagawa po natin ito, magkakaroon tayo ng resulta, magkakaroon tayo ng progress. Pero mga kapatid, panandalian lamang, mabilis tayo mapagod. Lalo naman, kapag nakapag-raise up tayo ng mga tao, kahit yung mga tao din natin, mga kapatid, pag ito lang din naipasa natin, sa una masisipag sila, pero manghihina ulit. Bakit? Kasi wala ang heart of the vision. And that is our relationship with God. Yung devotion natin, mga kapatid. Yung genuine relationship natin dun sa mga tao. Baka mamaya magaling lang tayo, SOL1 ka na. Hindi pa, ha? Hello? Now then, verse 12, now then, give me the hill country that the Lord promised me on that day, when my men and I reported. We told you then that the race of giants called the Anakim were there in large walled cities. Now, ang sabi niya dito, 12, sa ibang version, maybe. Maybe the Lord will be with me. Wow. Maybe the Lord will be with me, and I will drive them out just as the Lord said. Anong sinasabi nito, mga kapatid? Alam niya na ito na yung sinabi ng Panginoon. Therefore, kung ako'y magpe-pray at hindi ako kinikilabutan, okay lang, gagawin ko pa rin ito dahil alam ko, ito yung sinabi ng Panginoon. Sometimes kasi, kapag yung nagsalita sa harapan, nakakatayo ng balahibo at medyo nakakatawa effective. Sige, ako dyan. Pero kapag medyo sa una pa lang, hindi ko nagustuhan, aalis na ako. Mga kapatid, ang sinabi ng Panginoon, go and make disciples. Amen? Sometimes kasi nagkakaroon tayo, maybe may tatayong magaling dyan, maybe may sasama sa akin, pero kahit wala, magpapatuloy ako. I will win souls and I will make disciples. Kahit maraming mga issues na dumating, win, win, win. Kahit nape-pressure ka doon sa mga nababasa mo, win, win, win. Amen? Huwag tayong liliko. Stay sa devotion and do the will of God. Win, 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 and make disciples. Amen? I was blessed kasi nung time na nandun ako sa Facebook, then yung kaibigan ko po from sa Hong Kong, bigla po siyang nangamusta kasi may ilang mga issues. Then sabi niya, Pastor, kamusta ka na? Siyempre, sa loob ng isipan ko, maybe ang nagtatanong siya, kamusta na yung mga issue diyan, nasolve na ba, ganyan-ganyan. Then, sabi ko, okay naman po, nagpapatuloy. Alam niyo, ang sagot niya sa akin, at hindi na po sumagot ulit, ang haba, win, 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 win. Biglang namusap sa akin ng Panginoon doon sa bagay na yon. Pwedeng marami tayong pinagdadaanan ngayon sa mga churches natin, sa family natin, and even sa personal natin. But the point is, win, 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 win. Amen? Let's win. Let's make disciples. Maybe the Lord will be with me. I will drive them out just as the Lord said. At ang sabi ng Panginoon, go and make disciples. Now, tingnan natin. Maybe the Lord will be with me. Maybe may kasama ako. Oo, meron daw UFCTC. Naku, mukhang wala yung partner ko. Baka siya yung lagi kong kasabay sa biyahe. Tinatamad siya. Next time na lang din ako. Hello? Hello? Go and make disciples. Maybe baka libre. Pero kung hindi, I will go and make disciples pa rin. Amen? This is the heart of Jesus. Amen? Go and make disciples. At ang pinag-uusapan dito, mga kapatid, this is obedience. Okay? Obedience. Win kung win, cell group kung cell group, train kung train. Amen? Diba? Kung kailangan malaman, kung may mga process na dapat, kung itong 2 months na July hanggang August, kailangan natin pagtsagaan to.
Why? Because I will go and make disciples. Okay? So yung obedience. Then in verse 13, Joshua blessed Caleb, son of Jephunneh, and gave him the city of Hebron as his possession. Mga kapatid, alam ng Panginoon ang heart's desire ng bawat isa sa atin. Amen? Kaya nga alam niyo po, sa buhay ko, lagi ko sinasabi, Lord, you are my bank account. Lord, you are my bank account. At pinapatunayan yun ng Panginoon, mga kapatid, that indeed, He is my bank account. Nung time na nagsisimula ako sa vision, mga kapatid, nag-invest po talaga ako ng time. Sabihin, ikwento ko lang din po sa inyo itong bagay na ito. Na ipakita ko na po ba sa inyo itong yung prinsipyo ng process and investment. Process and investment. Bakit kailangan natin ito? Sa pagpasok natin sa vision, kailangan natin, mga kapatid, kasi sabi nga nung one time, at ito yung binabandera ko ngayon, mga kapatid, changing the strategy without changing the system without changing the values spells disaster. Okay? Ang tao pag pinanganak, syempre, no? First day pa lang yan. Nakakita na ho ba kayo ng pinanganak na may bigote na? Di ba? Wala pa, no? So, hanggang 6 years old, di ba? Tawagin natin itong preparatory. Okay, ilang taon ang ini-spend ng bata hanggang di siya nag-aaral? Okay, isama na rin natin dyan yung mga kinder. So, ito ay 6 years. Okay? And then, from 7 to 12, ito na yung elementary. And then, 13 to 16, 16, ito ay high school. And then, from 17 to 23, ito ay college. Okay? And then, 6, ang elementary, ilang taon yung ni-spend ng tao? 6. And then, ang high school, 4. And then, ang college natin, 5. Okay? Now, itong lahat ng ito, pag tinotal po natin yan, in 2 words, pwede nating sabihin, although marami naman pwedeng salita. Tawagin nating Amen. Diba? Pwede, diba? Okay? Now, ito namang mga ito, pag tinotal po natin, ang ibig sabihin, ang halaga ng successful life ay 6 plus 6, 12 plus 4, then 5, 21. Ito ang halaga para makabili ng successful life. Tama? Now, ito po, ginagamit po sa mga kabataan, especially mga out-of-school youth, lalo yung mga estudyante na medyo tatamad-tamad sa pag-aaral. Okay? So, because ito'y totoo eh. Sa panahon ng bata, di ba, hindi naman lahat naaalagaan eh. Doon po sa aming lugar, ang dami pong street children doon na, alam niyo, parang hindi nasikaso ng anak, naglalaro sa tubig na marumi, naglalaro, hindi nag-aaral. No? Yung iba, dinadala na sa daycare sila ng babato ng putik, andun sa mga MacArthur Highway, Kalabit Penge, kalalabas mo pa lang sa 7-Eleven, hindi mo pa nahihigop yung Slurpee mo, kakalabit, akin na lang yan. Yun ang mga inaatupag, pag umuulan, ini-istro-istro yung tubig, ibobombit sa kapwa nila bata kalaro. Ibig sabihin, yung 6 years nila, mga kapatid, kulang. Hindi talaga na ibibigay sa isang bata. Okay? So, 3 ang nakuha niya. Buhay! Kaya lang, yung value points, 3 lang ang buhay ng bata ngayon. No? Yung points na nakuha niya. Elementary. Grabe. Lalo sa mga public schools, ang pinaggagawa, laro ng box. O kaya, nung usong edad ko, uso nun yung text ng yung square. Tsa! Di ba? Yung mga ganun na sila eh, no? O, pato, asa yung pato mo. Di ba? Yun inatupag. Pag nag-ring na, uy, pasukan na daw. Teka lang, di taya ko yung bakas ko, nasa na. Di ba? Yung mga nasa isip eh. Gumraduate nga ng elementary, kaya lang, ibis na 6 points, 3 points. And then, ng high school, ang inatupag, nanligaw ng nanligaw. O kaya naman, nagpaligaw ng nagpaligaw. Kaya pala high school pa lang, nagme-make up na. Di ba? At ang mga CR, ang mga pader, may mga sulat, I love you 3 times a day. Bukas yun, may sagot na yun, I love you too. One. May ganun pa eh. Di ba? So, imbes na gumraduate nga ng high school, kaya lang ang kalidad na nakuha ay 2. Di ba? And then nung college, nangyari,
meron po kaming project out of town. Ha? Nag-project, yung pala, gusto lang nilang mamasyal ng mga tropa nila, mag-aakyat sa bundok, no? Lakwat siya. No? Pero ang paalam, meron po kaming, anong tawag doon nag-aaral, no? Yung study tour, yung mga field trip, mga ganon-ganon. Di ba? Mga excursion. Kunya, study excursion. Dinudugtungan para medyo mataas-taas yung allowance. No? Pero, imbis na 5, nakakuha ng 2. Na, kwentahin natin. Ilan? 10. Sa palagay niyo, yung 10, makakabili ng successful life? Hindi eh. Ano mabibili ng 10? May mabibili yan. Ito. Humihinga. Buhay. Hello? Now, gusto ko pong ipakita ito. Ito pong from here. So, ito din po yun. Ano ang tawag po natin dito? Panahon ng pag-aaral. In one word, letter P. Process. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng nandito katatalong ka ng high school. Tama? Okay? Now, hindi pwedeng elementary ka, magkokolehiyo ka agad. Tama? Hindi pwede yun. Okay? May magulang bang kapapanganak pa lang, in-enroll agad ng sabi nung sanggol, gusto ko na po high school. Ang ginawa ng magulang, in-enroll naman. Anong tawag doon? Diba? Kahibangan yun eh. Hindi pwede yun. Okay? So, ibig sabihin, talagang hindi uubra. Now, ano naman ang tawag natin dito? Ito mga ito. Letter I. Investment. Alam natin mga kapatid, alam niyo yun? Bago sinabi ni Joshua, ni Caleb, ibigay mo sa akin yung promise na yan. Ang tindi ng pakikibaka, ang tindi ng preparation, ang tindi ng training na ginawa, ang tindi ng investment na ginawa niya sa sarili niya. Hello? Hello? Ang tinding pagbabasa ang ginawa niya. Ang tinding pag-attend ng seminar ang ginawa niya. Hello? Amen? Talagang hindi lang yan basta nakikinig. Hindi lang yan basta tanggap ng tanggap. Pag may nakuha, yung ganda topic nung gagawin ko rin nga. Hindi mga kapatid. Lahat ng ginagawa niya ay bunga ng kung ano yung nireveal ng Lord sa kanya. Amen? Okay? Now, so yung salita process and investment sa vision mga kapatid, upang tayo ay, alam niyo yung magpatuloy, magkaroon ng spirit of longevity, alam niyo yung mga bagay na si Lord ang direktang nag-reveal sa atin. Hindi dahil nadinig natin, inulit lang natin kasi maganda. Pero alam niyo, pag wala na tayong nadidinig na maganda, ako palang speaker sa linggo, baka may materials ka dyan, Facebook o internet, hanap preaching, Sermon Central. Di ba? Madaling mapagod, walang spirit of longevity. Amen? Walang spirit of longevity. Now, process and investment. Mga kapatid, alam niyo, tayo ang unang-unang makikinabang. Alam niyo po yun, may kakilala ko nung yung pastor, pinadala sa Kwan, no? Okay, pinadala ng church nung sa seminar, binayaran yung seminar, lahat din, pamasahe, pagkain, lahat. Pambili ng pamaypay kasi mainit daw. Sinama na ng church. No? Pagdating doon, kalahating araw, umuwi. Di na, nag-invest naman po ako ng time eh. Bro, nag-invest ka na ba o yung church ang nag-invest? Sige, atin ako. Now, eto, tingnan nyo. Palagay natin ito yung pre-encounter. Ito yung encounter. Ito yung post-encounter. Ito yung SOL. Mga kapatid, kailangan natin maranasan ang lahat ng ito because we cannot give what we don't have. Baka naman pwedeng sa EGR na lang, alam ko na yan eh. Di ba? Pero mga kapatid, totoo naman po kasi alam na natin dahil sa tagal ba naman 30 years in the ministry. May mga bagay pa bang hindi tayo nalalaman? Tanong mga yung katabi mo, meron pa ba? Di ba?
Di ba sa tagal natin, mukhang maraming tayo nadinig, nalaman, nagpatong-patong na eh. No? Kahit mga preacher nagkapare-pareho na eh. Pero ang tanong mga kapatid, okay, bakit natin ito kailangan pagdaan at malaman? Process mga kapatid kasi, hindi natin pwedeng padaanin sa process kung tayo mismo ayaw natin dumaan doon. Now, ano ang point? Ibig sabihin, yung mga ipaparanas sa atin ng Panginoon dito, at dito, kapag yan hindi natin nakuha yung karanasan, paano mo imomotivate ang isang tao, ang isang miyembro, ang isang bagong mananampalataya sa isang karanasan na tayo hindi natin naranasan? Paano mo ipopromote ang isang lugar na napakaganda kung ikaw mismo hindi napunta at di mo naranasan doon? Amen? Dahil hindi mo naranasan, minsan ganito nangyari. Uy, tara, pasyal tayo, may maganda lugar doon saan? Sa Smoky Mountain, tara, pasyal tayo doon. Maganda daw simoy ng hangin. Ayun pala, binibiro ka, naniwala ka naman. Paano? Hindi mo naranasan. Kaya tuloy, minsan, ang naibibigay natin sa mga churches natin, mga kuro-kuro at haka-haka kasi hindi natin naranasan. Kung ano lang yung, nakapagpapalago daw yung G12. Hello? Now, spirit of longevity, mga kapatid. Alam nyo, obedience, to be with Jesus. Amen? No, ito yung sinasabi sabi niya, but now, I am 85 years old, sabi niya gano'n. At ang lakas ko ay gano'n pa rin. At kaya ko pang gawin kahit anong bagay. Naniniwala ko mga kapatid, ano man ang edad natin dito, wow. Once na nakita natin itong vision ng Panginoon, once na marunong tayong mag-to be with Jesus, wow. Masasabi natin, I am intensified. Daig pa natin ang nag-red boom. Amen? Gagamitin tayo ng Lord mightily. And then process, and then investment. Pag may ibang nag-invest sa'yo, iba ang makikinabang. Pag tayo ang nag-invest, tayo mismo ang makikinabang. Amen? Sa G12, mga kapatid, bawal po ang kurips. Kuripots. Amen? Alam niyo, tinuturuan tayo ng Panginoon, hindi, katotohanan lang to. Tama po ba? So parang ipinakita ko lang dito, pre-encounter. So kailangan din nating matutunan. At pinakamaganda mga kapatid, ang UFCTC, G12 Network, ang gagabay sa atin. Magtuturo, maggagay sa atin sa mechanics. And then, maggagay din sa atin sa mga materials na kakailanganin natin para sa mga basic na pag-disciple. Then, mentoring. Kasi marami na tayong mga naging seminar, million, billion, trillion. No, pag alis na nag-seminar, umuwi na yung nag-seminar. Iniwanan yung mga tao. Tumaas ang balahibo, naiyak. Pagbalik ng church, ano ba gagawin natin dito? Ano ba yan? Ang naiwan, materials. Diba? Para kang bumili ng gripo, inuwi mo gripo, sinaksak mo doon sa pader mo, ginano mo, walang tumutulo. Parang yung aso, buto lang ang nakuha. Tuwan-tuwa na. Iniwanan na yung laman. Okay? So, mentoring and then, monitoring. So patuloy nating pag-pray ang UFCTC mga kapatid sapagkat ito yung naisgampanan ng UFCTC family sa mga churches natin. Hello? Okay? At tayo naman mga kapatid, alam niyo yun, dahil gagamitin tayo ng Panginoon, process and invest. Okay? We need tayo naman bigyan ng time dahil alam natin ito yung sinabi ng Panginoon eh. Okay? Handa tayong magbigay ng time. Then ano nangyari? Binigay ang Hebron kanino? Kay Caleb. Okay? So, siguro pwede tayo mag-pray sandali. Sige po tayo sandali ngayon. Gamitin natin time na ito. Pinapapagod na ba tayo? Or maybe, sumigla uli ako kasi may vision, ang linaw. Pero hindi pala yun. Lord, give me the spirit of longevity. Tulungan mo ko, Panginoon, na mai-posisyon ko ang sarili ko, obedience. Mai-posisyon ko ang sarili ko, Panginoon, devotion. Come on, pwede mong sabihin lang sa Panginoon, Lord,
This is the time, Panginoon, na itatayo mo na akong muli, Panginoon. And like Caleb, Lord, masasabi ko, kung paano mo ako tinawag noon, ngayon ay pasisiglahin mo ako kung ano yung lakas ko noon. Eto pa rin ako ngayon. At kaya ko pang gawin, Panginoon, ang inuutos mo to win the lost and make disciples. Hallelujah. Panginoon namin Diyos, marami pong salamat sa time na ito. Napatuloy niyo kaming ini-inspire, O God. Napakasarap isipin, Panginoon, na sa lahat ng ito, strategy and system, meron kaming Diyos na talagang nagmamahal sa amin at nagkikare sa amin. Maraming salamat po. At Lord, we pray for the spirit of longevity and we claim it in the name of Jesus, O God. Makakarami pa kami. Hallelujah. Matutupad ang pangarap niyo sa buhay namin, Panginoon. Gamitin mo ako, Panginoon, sa iyong pangarap. Huwag niyo akong lalampasan, Panginoon. Heto ang aking sarili, Panginoon. Salamat po ng marami. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise God. Sige po. Now, ito pong pangalawang pag-uusapan po natin, tulad ng sinabi ko po sa ating kanina, is about mastery. Okay? Ito pong darating na July and August, ipine-prepare po tayo sa heart and the mind. The heart of the vision, hindi lamang po system. Pero kasama na rin po yung binibigay po natin yung system para i-prepare po tayo. And then on August 18 po yun, ano? August 18, magkakaroon po tayo dito ng prayer encounter. Okay? So, ituturo po natin yon. And then, on August 25, 26, and 27, ay magkakaroon po tayo ng encounter. So, napakaganda mga kapatid sa Tagaytay. Tayo po ang unang magkaroon ng karanasan. At itong karanasan na ito, mga kapatid, tulad ng sinabi ko po sa inyo, yung encounter, hindi lang po siya kalipunan ng magaganda at magagaling ng mga tagapagsalita o magagandang mga lectures o topic. Okay? So, naniniwala po ako na sa ganitong mga bagay ay talagang tatamuhin natin yung spirit of longevity. Okay? Now, bigyan pansin po natin sandali ang mastery of the vision. Ito po yung cycle, mga kapatid, na siguro marahil nadinig na po natin o nakita. Pero hayaan niyo pong i-review ko na lang uli. Plus kasama po kung ano yung mga objective ng bawat nakapaloob doon. Okay? So, win, ito po yung ladder of success po natin. Okay? And then, andito yung tinatawag natin consolidate. And then, after nun, magkakaroon tayo ng discipleship. Disciple, and then send. Now, dito sa win, ito yung mga estratehiya natin, mga kapatid, na nakapag-aakay tayo ng kaluluwa. Okay? Then, pwedeng one-on-one, pwedeng personal, pwedeng group, or pwedeng by net evangelism. So, palagay natin na ipinanganak sa maternity clinic. Kinumpara lang natin sa tao. Okay? Pag na-win, na-born again ang isang tao ngayon, automatic, kung ano man yun na yung maternity clinic na tinatawag. Terminologies lang po ito, hindi naman po ito isang kung ano pa man. Okay? So, dito ipinapanganak ang tao, pagtas niyang ipanganak ngayon, automatic, dito, binibigyan natin sila ng love, care, and attention. Okay? Now, pagkatapos niyang maipanganak, dito mga kapatid, sa win, meron tayong tinatawag ditong system. Kaya napaka-importante na ma-identify natin yung tinatawag na, magkaroon tayong tinatawag na one pattern of evangelism. Okay? Then one pattern of consolidation para hindi iba-iba, para nakafocus lang tayo doon. And then, so pagkatapos niyan, dadalhin po natin sila sa home. So ito po ay system. When we say system, mga kapatid, hindi lang yung cycle ang alam natin, kundi alam natin ang objective nito, alam din natin ang objective nito at ano yung mga ginagawa doon sa loob. Okay?
Then pagkatapos po ang isang bata ipinanganak, dadalhin po sa home. Ano yung pinaka-idea bakit sa home? Hindi sa church. Okay? Kasi sa home, dito siya tuturuan ng mga basic. So, lagi kong tinatanong, saan po kayo natutong mag-toothbrush? Sa bahay o sa gobyerno? Diba? So, dito, sa bahay, doon tayo tinuruan. Maglakad, magsalita, dito po yun. Lahat ng mga paggabay, lahat. No, tinuturuan tayo maghugas ng pinggan, no, nakabasag ka muna ng 3 pinggan bago natuto, di ba? Dito din po 'yon. Okay? So pagkatapos po niya ng isang bata na dumaan dito, dahil ang kanyang magulang ang nagmo-motivate sa kanya, susunod na dadalhin mo siya sa tinatawag nating school. So another system na naman ito na kailangan natin na malaman. Okay? So, meron tayong mastery dito, may mastery tayo dito, at meron din po tayong mastery dito. Okay? And then, pagkatapos po niya, isa-send na po. So, kung ang isang bagong mananampalataya, love and care and attention, na-win natin, napanganak, okay? So, pag na-born again na siya, kailangan ang sasalo, mga kapatid, ay ang cell. Ang nangyari po kasi sa atin, magaling tayong mag-win ng kaluluwa, pakain evangelism, gift-giving evangelism. Ang sasarap na evangelism yan, ano? Diba? Basketball evangelism, ang dami. Diba? Crusade, papalabas na ano tawag doon, yung cine evangelism. Diba? Film showing. So, ang daming pamamaraan. Meron nga po akong kakilala sa Valenzuela. Grabe, nagkaroon sila ng harvest event dyan sa National High School ng Valenzuela. At talagang 2,300 ang kanilang nawin. Pero ang natira isa lang. So, pagod, sayang. Bakit? Kasi, hindi nabigyan pansin yung home system. Okay? So, ngayon, magmula po dito mga kapatid, paano natin masasanaw? Eto na, na-win. Then, ang unang aksyon na dapat natin gawin ay tinatawag na consolidate. Paano natin matatawag na naiko-consolidate natin ang tao? Ano bang ibig sabihin ng consolidation? Putting extra care, love, and attention. Okay? Ibig sabihin, yung love, care, and attention na binigay mo dito, mas iba na. Okay? Kasi kung dito, binibisita mo siya, dito, hindi na basta binibisita lang, kaya nga extra na eh. Pag kayo nabitin ng kanin sa Jollibee, anong sasabihin nyo? Extra rice. Di ba? So, ibig sabihin, hindi na katulad yun nun. Therefore, ano yung sinasabi natin extra care, extra love, and extra attention? Ito po yun. Kailangan ng isang bagong mananampalataya, maisama po natin sa tinatawag na cell. Ito po yung home. Bakit? Doon sa cell, doon siya tuturuan ng mga basic. Doon siya gagabayan. Doon siya sasabihan. Doon siya medyo itutuwid. Diba? Hindi po dito yon. Yung mga basic dito po nagaganap. Edification. Dito, inspiration. Now, dito sa edification, wow, yung bonding, yung sweet relationship, dito po nagaganap yun. Okay? So, pangalawa, para masabi natin na consolidate natin sila, hindi lang ito. So, kailangan, naging part sila ng celebration. Pag sinabi natin celebration, yung church natin. So, hindi agad una umaattend dito yan, maybe dito muna. Kahit pa na ang naging maternity clinic mo ay ito, kailangan mo pa rin ipasok siya dito. Okay? Kasi noon, ang nakagawian natin, pagkatanggap kay Lord, pinapasok agad sa loob ng church. Parang kapapanganak pa lang, ang pinamerienda mo sa bata, barbecue. Diba? Sanggol. No? Pagdating ngayon sa church, magugulat siya. Ang makikita doon sa mga tao sa church, halika, sama ka sa church. Bakit? Ano pa meron doon? Tumanggap na eh. Masaya ron. Talaga? Sige nga. Punta siya sa church. Pagdating to sa church, di nag-worship na. Hallelujah! Talaga. Hallelujah! Tapos yung kasama mo naman, Sister, bakit ka umiiyak? Sabi, wala. Masaya lang ako. Hindi na tuloy naiintindihan ko ano ba ang masaya, umiiyak masaya. Paano? Hindi niya naiintindihan agad dun eh. Di ba?
Lalo naman, sabi ko nga, kung ang napuntahan niyang grupo, yung mga Pentecostal. Diba? Tara, maganda doon. Talagang aayusin nila ang buhay natin doon. Pagpasok, may mga ano na didinig. Diba? Hindi agad maiintindihan. Eto pa, pag umaten ng church, di tumanggap kay Lord, naisama natin sa church, tingnan niyo ang approach natin. Dahil tapos na yung service, I love you, thank you balik ka uli sa linggo. Kita niyo, parang sinasabi natin, bahala ka sa buhay mo sa loob ng isang linggo, basta sa linggo kailangan bumalik ka rito. Amen? Pero dito sa small, mga kapatid, dito natin nasasamahan ng tao. Dito natin nalalaman kung sila'y naghiwalay o nagbalikan. Dito natin malalaman kung natanggal sa trabaho o natanggap sa trabaho. Amen? Wala naman siguro nagsasabi sa loob ng church na dahil eto lang ang laking kuwan, uy, naghiwalay kami. Halika, i-testify mo sa harapan ng church yan, naghiwalay kayo. Maganda yan. Di ba? Wala na. Hindi tuloy, alam yon, hindi siya nakakapagaw, hindi lumalago, tumatalino. Gifted but not godly. Amen? Okay? So therefore, then celebration, kailangan niya rin. Hindi pwedeng eto lang. Kasi may mga grupo ngayon na eto lang. Eto na yun, basta ito na yung lahat ng yun na yun. Diba? Kailangan din ito. Okay? So, tulad sabi ko sa inyo, ang church natin ay parang ibon, dalawa pakpak, left, right. Ano importante? Kanang kaliwa. Akala ko may sasagot. Pareho, di ba? Therefore, ito yung cell group, ito yung celebration. Hindi lang puro eto ang nararanasan niya, dapat eto din. Amen? At dapat pantay. Pareho. Magkano ginagastos mo dito? Magkano ginagastos mo doon? Hello? Pag nag-church planning tayo, ilang inuubos natin dito? Ilan na inuubos natin dito? Hello? Kasi dapat pantay ang karanasan. Okay? Then, pagkatapos nun, a-attend sila ng tinatawag ng letter C, encounter. Yung encounter po natin, nandiyan yung tinatawag nating PEP. Okay? So ano yung PEP? Ito yung pre-encounter, encounter at post. Ano ang objective natin sa pre-encounter? Ang objective natin dito to affirm and verify the salvation. Bakit? Kasi marami ng mga Kristiyano napunta sa loob ng church, hindi na-affirm, hindi na-verify, tanong mo, ligtas ka ba? Malay mo sa iyo. Diba? Bakit ka ligtas? Sabi ng pastor namin. So, wala siyang malinaw. Okay? So, kailangan tayo mismo mag-verify natin. Okay? So, kumbaga, hindi lang basta ubusan to ng manual, hindi lang basta presentation to ng pre-encounter. Alam niyo, nung one time, nandun kami sa Etiague. So, nagkaroon po kami ng tinatawag na prototype training kasi po, sila yung model natin doon. So, nung nagkaroon ngayon ng prototype ng pre-encounter, alam niyo po, di mga leaders na po yun. Tinipon po namin yung mga leaders nila ngayon para ipakita yung presentation ngayon. Then alam niyo po nangyari, mayroong dalawa na leaders na hindi siguradong ligtas sila. Tumanggap kay Lord. Kasi ang purpose nito, hindi ito ubusan ng manual. Dapat, kahit na i-present mo yan, ang importante ang tanong, na-affirm, na-verify ba na sila ligtas? Kasi po, may mga topic tayo dito. Baka ma-master natin yung topic, na-miss natin yung objective. But anyway, talagang marami po ito. Pero I mean yung overview para makita natin. And then next is the encounter. So ang objective natin sa encounter ay lagyan po tayo ng tinatawag na to receive maximum fire, freedom, and focus, FFF. Okay? Fire, freedom, and focus. Fire, talagang pag-aapoyin tayo. Freedom, ibig sabihin doon sa encounter natin, i-deal talaga tayo ng Lord personally. Face-to-face encounter with God. And then, focus. Dito tayo ituturo. Bilang Kristiyano, ano ba talaga ako? Ba't ako naging Kristiyano? Okay? So, yun nga, sabi ko kanina, marami nakapag-produce ng member, pero hindi nakapag-produce ng disciple. Okay? So, tutulungan ko tayo, pastor, mga kapatid, yung mga member natin, ipapasok natin ng encounter. Meron lang naman nagsabi, sabi nila, yun daw encounter ay parang 3 years work ng isang pastor sa bawat isang Kristiyano. Yung mo naranasan niya yun. And then, post-encounter, ang objective is to preserve
ipe-preserve ang alin? Yung fire, freedom, and focus. Kasi minsan naranasan natin, pagka-attend ng camp, EGR, o retreat, o kung ano man, nag-aapoy. Pagdating ng church, ang start alas 9, dadating sa church, alas 8. Siyempre, galing yan sa camp eh. Di ba? Palipasin mo 2 buwan, darating yan, alas 9. Di ba? Palipasin mo pa ang 5 buwan, alas 10. Palipasin mo pa ang another 6 months, alas 11. Yung bang medyo benediction na lang, papakita. Amen! Hallelujah! Diba? Yung talagang itatapat na lahat nakapikit. Ganon. Tapos, palipasin mo 1 taon, ala na. Hindi na makita. Diba? Therefore, ba't hindi ko na makita yung member nating isa? Magpa-AGR ulit tayo! Magpa-camp ulit tayo! Ginawang Lipovitan Ministry ang AGR. Okay? Hinugot lang para mag-apoy na mag-apoy lagi ang tao. Kaya nung nawala na yung tama, ang purpose ng post-encounter is to preserve. Ito po ay 10 lesson. 10 weeks. Okay? So, ang objective natin dito, mga kapatid, is ma-preserve. Bagamat pinag-uusapan yung matitinding lesson doon, pero sinisikap natin na naipe-preserve yung fire habang pine-present natin. Okay? And then, pagkatapos po nun, dahil ang isang taong dumadaan po dito sa PEP, okay, ang motivation galing po sa cell leader. Hindi, now, anong tawag dito? Ang recommendation manggagaling sa cell leader, hindi sa process. Teka, nakapag-EGR na ako, dapat post-encounter na ako. Hindi gano'n. Ay, tapos na ako ng post-encounter. Uy, SOL1 na ako! Hindi pwede. Dapat ang nire-recommenda ka ng cell leader. Baka mamaya yung post-encounter mo, hindi mo naman talaga tinapos, absent ka, laging late. Tapos papasok ka ng SOL1? Hindi pwede. By recommendation yun. Hindi ito by sunod-sunod. Kaya nga pinag-uusapan natin, lahat ng ito mga kapatid, pag nalaman natin 10%. Hello? Okay? Kaya napakalaki ng kinalaman ito. Genuine relationship. That's 90%. Amen? Okay? So, ire-recommenda siya ngayon. Ganun din sa encounter. Ang papasok sa encounter ay yung na-recommend ng cell leader. Hindi po evangelism ang encounter. Ay hindi po evangelistic crusade. Okay? So dapat, ang cell leader, hindi siya basta pasok lang ng pasok. Para uminit na yan, para hindi ko na painitin. Bahala na siya uminit sa encounter. Paglabas niya, mainit na siya. 10% lang yung hawak mo. At kapag 10%, pwedeng mabago yung tao, pwedeng maka-encounter yung tao, pero magbilang ka. Paglabas niyan, mamamatay uli yan. Mawawala yung fire, yung freedom and focus. Bakit? Kasi 10% lang ang naibigay mo. Okay? So, genuine relationship. So, pagkatapos nun, pasok ng SOL, i-disciple na natin. Ibig sabihin, yung kultura ng langit, unti-unti na natin inilalapat sa tao. Leadership, SOL1. Ang objective, foundation. Pag sinabi natin foundation, ang pinag-uusapan natin dito mga kapatid, hindi yung talino, doktrina. May foundation to, kaya ito makipagdebate kahit kanino. Malalim yata yan. Pero 10 na rin ang nasampal niya. Pag nakatalikod dyan, nagmumura. Pero malalim yan! Maraming alam, doctrine talagang master niya. Kasi may foundation niya. Hindi po yan ang tinutukoy natin dito mga kapatid. When we say foundation, like sample, yung lesson number 7 ba yun? It's about faith. Diba? Yung lesson 7, faith. So, pinag-uusapan doon mga kapatid na our hope is in the living God. Kasi marami, bro, medyo nawawala ka na sa pananampalatay. Hindi! Ako pa nga ang MC nung Sunday. Every Sunday, walang palya. Ako yun. Hindi bro, tumatalikod ka na. Hindi! Kasi sabi mo nung nakaraan, nung may problema ka sa asawa mo, gusto mo na sumuko. Bakit? Nakangino ba pag-asa mo? Nung time na wala kayong pera, sabi mo medyo nawawala ka na ng pag-asa. Ba't sino ba pag-asa mo? Faith is hope. Amen? So yun yung pagtataniman natin. No? So, then meron isang verse doon, in lesson 10 yata yun, that in all things, we are more than
Conquerors. Bago pa dumating ang problema, tagumpay ka na. Bino pag naitanim natin sa isang leader yun, ang tindi nun. Amen? So, pagpapatong ng kamay sa mga cell leader niya. And then, pangalawa is family. Okay? Hindi lang po natin inuubos ang lesson, kundi ito yung talagang gusto nating maabot at makita. Kasi nga, ang 10% is the system, strategy, and all the ideas. But the 90% is to change lives. Amen. Therefore, kailangan, by recommendation, sinisigurado natin na meron ba siyang ayos sa family niya. Okay? So, mga kapatid, alam nyo, ang hirap pero God will give us the spirit of longevity to be with Jesus. Amen? To be with Jesus. SOL2. Target natin dito is cell group. By the way, hindi siya pwedeng gumraduate ng SOL1 hanggat wala siyang napapatanggap na 3 kaluluwa. Bakit? Bakit? Diba? Kasi lesson 1, salvation, ang ibig sabihin, natutunan mo salvation pero wala kang napatanggap kay Lord sa loob ng 10 weeks. Sabihin, hindi lang, minomotivate natin silang maging matatag. Alam mo bro, kapag may napatanggap ka kay Lord, alam mo, ang sarap sa feeling. Katatagan yun. Amen? Kasi pag hindi natin ginawa yun, hindi natin alam ang objective, ubusan lang to ng manual, check, natapos niya na eh. So, now, bakit? Kasi yung 3 kaluluwa na yun, pagdating niya ng SOL2, yun ang dahilan, dahilan para i-recommenda siya sa SOL2. Dahil kasi, yung 3 kaluluwa na yun, yun ang sisimulan niyang isel. Lahat ng pinag-aaral, lesson 1, lesson 2, ay i-apply ko yun sa 3. Ako, kukontakin ko na sila. Okay? Then, cell, and then, pangalawa, part 2, kasi may part 1, part 2. Part 2, pag-uusapan po dito 3 bagay. Una, evangelism. Tutulungan silang mag-evangelize. Bakit? Kasi cell group, kailangan madagdagan yung 3. So, titindi siya ngayon. And then, pagkatapos ng evangelism, tuturo din sa kanya yung tinatawag na intercession. Pag sinabing intercession, ito ang tools natin, ito ang armas natin. Bakit? Para tumatag ang cell group mo, kailangan nag-i-intercede ka. Pinagpe-pray mo yung mga cell mo. Panginoon, itong isa, ang laki ng utang nito, isa kuripot naman. Kayo na po bahala. Dinidil mo sa intercession yun. Pag hindi mo dinidil sa intercession yun, pwedeng may maganda kang cell group. Pero ang totoo, hindi pa tagumpay yung cell group. 10% lang. Para masabing nakapag-cell ka at para makatugtog ka sa harapan. Okay? So, then, evangelism, intercession, and then service. Ang isang cell leader marunong maglingkod. So, yun yung mga ituturo natin dito, lahat to pagpapatatag. How to, kaya nga, mapansin natin mga kapatid, tinuturuan na natin sila dito mag-consolidate. So, one part of consolidation is cell. SOL3, leadership, and then consolidation. Wow. Leadership and consolidation. So, minsan pinag-uusapan ng mga how to preach. Medyo matastas ng konti. Ito na. Okay? So, pagkatapos niyan mga kapatid, syempre, ayan, magtotoga na yan. So, pag ipepresent na sa church yan, tinatawagan ko po itong kapatid natin na ito na nakatapos po siya ng SOL3. But anyway mga kapatid, sa gitna nito mayroon pang re-encounter yan sa kanila po. Now, eto na po siya, gagraduate na po siya, palakpakan po natin ng Panginoon. Okay, palakpakan na ngayon. Tinatawag ko po ang kanyang 12. Bakit? Kasi hindi ka gagraduate ng SOL3 hanggat hindi mo kumpleto ang iyong 12. Kasi ang tinuturo sa SOL3, how to complete and how to be a mentor. Kasi bakit? Yung 12 mo pala na yun, ay meron na rin sinisimulang cell group. Amen? So yun ang magiging itsura nung gagraduate. 90%. Pero mga kapatid, ang totoo, parang, di ba no? Trabaho matrabaho. Pero alam niyo mga kapatid, kaya tayo nandito ngayon, may nagtrabaho para sa atin. Huwag natin ipagkait. So, ingatan natin, hilingin natin the spirit of longevity na maranasan natin sa ating buhay. Okay po yun? So, tayo po about the Holy Spirit.
It's about the Holy Spirit. Yes, opo. Bigay ko lang po mga kapatid yung ilang idea about the Holy Spirit. Yes, intimacy. The Holy Spirit with us is the key to an increasingly satisfying Spirit-filled life. Okay? Now, ang point na gusto nating makita dito mga kapatid, the Holy Spirit is part of the Trinity. And then He is the third person. When we say person, tingnan yung katabi nyo. Di ba? May pakiramdam, nasasaktan, amen? Di ba? Nagmamahal. So, ibig sabihin, kung ang Panginoong Jesus ay persona, ang ating Diyos ay Ama ay persona, ang banal na Espiritu ay persona. Kung ano ang mga katangian, dahil ang daming mga verses na pinakita natin, na alam niyo, na sinasabi na salita ng Diyos, na ang banal na Espiritu ay nangungusap. Amen? Kaya lang, kinakausap pa natin. Diba? Dahil ang banal na Espiritu ay persona, siya din naman ay nakakausap. Ang banal na Espiritu ay persona, okay? Nakita natin na siya ay nagko-convict. Ang banal na Espiritu ay nag-agree. Bakit? Kasi persona. Yun nga lang, every time na iniisip natin ang banal na Espiritu, ang unang-una at kadalasang pumapasok sa isip natin ay yung tinatawag nating yung supernatural na pagkilos niya. Pero yung pagiging person, hindi natin alam kung paano na tayo makikirelate sa Kanya. Hindi natin siya nakakausap. Pumibili ka sa mall, Holy Spirit, siguro nakakaganda nito. Di ba? Hindi natin alam na ang Holy Spirit ay pwedeng maging kaibigan na meron ding kaibigan. Okay? So mga kapatid, nakita ko po dito sa Holy Spirit. Okay? So, punta lang po ako doon sa pinakabuod. Okay. Yun nga po mga kapatid, ang gusto natin tukuyan na sa pang-araw-araw po na buhay natin, to be with Jesus, to be with the Holy Spirit, yung ina-acknowledge natin yung presence. Mga kapatid, ito very personal na po ito. Kasi po, ang banal na Espiritu is the third person. Therefore, kung paano natin ina-acknowledge yung mga katabi natin, pagtatayo ka, excuse me. Kasi nga, siya yun eh. Person. Ang banal na Espiritu, hindi natin napapansin. No? Hindi natin pinapansin. Pero ang alam natin, pag merong kailangang kapangyarihan o authority, let's ask the Holy Spirit to feel. Diba? Pangkapangyarihan na lang. Na mga kapatid, siguro kung tayo po ay magkakaroon ng testimony sa susunod, mai-apply po natin sa ating mga buhay. Alam niyo yung maki-connect po tayo sa banal na Espiritu. Makita natin ang banal na Espiritu ay kasama natin araw-araw. Amen? Yung kahit nakaupo tayo, yung bang sa likod ng isipan mo, wow, Holy Spirit, hindi naman. Ina-acknowledge mo siya. Alam niyo, nung mga time din na yon, lalakad ako sa mall, sasakay ako sa bus, one time nag-aabang ako ng bus gabi na. Sabi ko, Holy Spirit, wala tayong masakyan. And then, alam niyo yung, tapos umuwi ako ng bahay, nakasakay ako sa tricycle, alam niyo yun, yung damang-dama ko yung love. And then yung Holy Spirit, yes Lord, thank you Holy Spirit, salamat. Talagang, lagi mo akong sinasamahan, yung secure ako kasi alam ko kasama kita eh. Bakit? Hindi lang siya isang power, hindi lang siya isang anointing, hindi. He is a person, amen? Na dapat mga kapatid tayo, let's start na mabuhay sa paraan na personal. Kung paanong personal natin kinakausap ang Panginoong Jesus at naiiyak tayo. Kung paano natin nararamdaman sa Ama na kapag tayo umaawit, nakikita natin yung sarili natin nakaupo tayo sa paanan ng Ama, na tayo parang naglalaro sa paanan ng Ama. Yung maranasan natin, kayakap natin ang banal na Espiritu habang naglalakad tayo sa mga kalsada. Amen? At kahit na habang nakaupo tayo ngayon, pinagmamasdan tayo ng banal na Espiritu.
at siya ay humingiti sa akin. Nalulugod siya. Amen? So napakasarap na itong bagay na ito. Pwede ba natin i-acknowledge lang ang banal na Espiritu? Come on, just close your eyes. Thank you, dear Holy Spirit. Come on. Salamat, sinisecure nyo yung mga blessings sa buhay ko. Sinisecure nyo yung mga pribilehiyo sa buhay ko, yung mga favor. At higit sa lahat, na-enjoy ko, nakasama kita lagi. Kamo sabihin natin yan sa Kanya. He's a person. Nalulungkot. Kung pili mo nitong nakaraan, nalungkot siya sa mga pinagagawa mo dahil parang wala tayong awareness na kasama natin siya kasi nga anointing lang ang alam natin sa Kanya. Naku, nawala na yung anointing. Bakit hindi ka maglambing yan? Sorry po. I love you so much. I love you so much. Oh, dear Holy Spirit. Salamat sa lahat ng mga pagkabay, revelation, pag-iingat mo sa amin. Salamat sa tagumpay. Higit sa lahat, salamat dahil nandyan ka. More than anything else, we thank you, dear Holy Spirit, dahil kasama ka namin. Saan ba kami mapunta? Kahit nga ang tagal na panahon, ang awareness lang namin hanggang anointing lang. And yet, hindi mo kami iniiwanan. Nandyan ka lagi. Holy Spirit, maraming salamat sa iyong love, sa iyong pag-ibig. Kung paano minahal kami ng Ama, kung paano sinabi ni Paul na magkaroon kami ng revelation ng pag-ibig ng Ama at ng grace ng Anak. Communion naman. Ang gusto ibig sabihin, Lord, si Paul, alam niya yun. Lord, make us like Paul, na maintindihan din namin yung communion with the Holy Spirit every day, every moment. Like Paul, ma-identify namin yung communion na yon sa banal na Espiritu. At naniniwala kami with that, Lord, magkakaroon kami ng spirit of longevity. Thank you, dear Holy Spirit. Salamat po ng marami, Ama. Lahat ng pinalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Glory to God. Amen. Purihin po ang Panginoon sa isang napaka-tindi. Natatandaan niyo ba yung sinabi ko nung una na marinig ho natin si Pastor Vern na mag-share? Sabi ko, ang natatandaan ko ho, kasi pagka minsan namamalengke kami noon, kasama ko si Mama Ruth, merong kalipunan ng mga tao na nakapaligid ganyan. At merong isang lalaki na nagsasalita, na nagtitinda ng mga